Hi everyone! Welcome back again sa aking channel. So nandito na naman ako sa labas guys. Nagwa-walking. Naglalakad na naman ako mag-isa. Exercise. Niwan ko si husband sa bahay kasi nga masama yung pakiramdam. So bago ako lumabas, nag-walking. Pinakain ko muna siya. Tapos pinainom ng gamot kasi parang trinangkaso yata siya guys. Kumbaga yun sa atin trangkaso, di ba? Pero sa kanila hindi nila alam yung trangkaso dito. So alam ko trangkaso yun eh. Kaya ginawa ko sa kanya, inano ko, pinakain ko muna and then in-steam ko siya. Yung may nagturo sa akin na pag may trangkaso ka, yung suka, yung vinegar, yung suka and then tubig. Yan, yung mainit na tubig, magpakulo ka ng tubig and then haluan mo ng vinegar, tsaka mo siya ipa-steam. Yun, maganda daw yun eh. So sinubukan ko yun and then sabi naman niya maganda daw kasi lumabas yung sipon niya dito kasi kahapon hindi siya makahinga, magdamag nga yun, hindi nakatulog, pati ako hindi nakatulog kasi hindi siya makahinga. So ngayon hindi siya pumasok sa trabaho kasi nga napuyatan siya kagabi. So tumawag na lang siya sa trabaho niya, hindi siya makapasok kasi masamang pakiramdam. Kaya ang ginawa ko, yun, inanuan ko siya, in-steam ko siya ng water and vinegar and then bumili kami ng gamot niya kanina, yung pang spray sa ilong. So medyo okay naman yung pakiramdam niya and then pinainom ko ng Panadol din o Advil, ayan, para gumaan yung pakiramdam niya. So ako lang yung nag-walking ngayon. Gusto ko kasi nag-walking dito guys kasi gaganda ng mga bahay dito. Tsaka tahimik mag-walking dito. Nakaka-relax mag-walking. Pag naboboring ka sa bahay, labas ka lang mag-walking. Tapos nanonood din ako ng mga bahay, mga garden nila, maganda. Kaganda kasi ng mga garden nila. Kaya gusto ko naglalakad everyday. Kung hindi sa umaga ako naglalakad, sa hapon doon ako naglalakad. So ngayon hapon na, kaya lakad ako, sabi ko kaya sabihin, sige kumain ka na dyan. Tapos after nyo kumain, lumabas na ako. Tapos ano pala guys, today may natanggap akong dalawang mail. May natanggap akong dalawang mail ng isa. Yung isa galing sa Stockholm, sa city. Tapos yung isa galing dito sa city nila, husband dito sa bayan nila. So yung natanggap ko sa yung natanggap ko dun sa galing sa Stockholm, yun yung resulta ng aking test. Kasi natandaan nyo yung isang vlog ko na about sa self-test. Kasi ganun dito guys, pag bago ka dito sa Sweden, meron silang parang medical check-up na isesend nila sa'yo. Isesend nila dun sa dun sa address ng husband mo kung saan kayo nakatira. Isesend nila dun and then yun nga, mag self-check ka. Yung parang yung stick na malaki and then ipapasok mo dun sa ari mo. Kasi yun pala yun, parang i-check yun sa mga anti-cancer. Ayan, kung may sakit ka daw, yung mga anti-cancer, mga yun yung gamit nun. So nagtest ako and then the next day pinadala rin namin agad dun sa may post office, parang sa postal, sa may mga box, so pinadala namin dun. And then today dumating na, ayun nga kasi hindi ko maintindihan kasi Swedish yun. So tinanong ko kay husband kung ano yun. Sabi niya congratulations kasi daw okay daw yung result ng aking self-test. Kaya sobrang tuwa ako talaga guys, sobrang tuwa. Sabi niya yung result ng test mo siya, yung clear, you are okay, sabi niya. So yan, magpupo muna ako dito guys kasi napagod ako dito. Mag-upo muna ako dito, magkwentuhan tayo. So yun nga guys, sabi niya you're okay. So tuwang-tuwa ako talaga. And then yung isa naman, bago tayo magkwentuhan dito, pakita ko sa iyo yung area. Ayan, tahimik dito. Tapos may mesa dito, pwede kang mag-upo-upo dito. So dito muna tayo guys magkwentuhan.
Kasi na nga, pagod ako, layo ng nilakad ko. And then, yun nga, yung isang envelope na natanggap ko, yun yung nakarang vlog ko rin na pumunta kami dun sa city, nag-open ako ng bank account kasi inopenan ako ni husband ng bank account kasi nung lumabas na yung personal number ko and then yung Swedish ID ko, and then the next step na mag-open ng bank account kasi nga dito sa Sweden guys, hindi lahat ng mga tindahan o restaurant tumatanggap sila ng cash. So kailangan talaga yung ATM ang gagamitin mo. Hindi lahat ng tumatanggap sila ng cash. So sabi ni husband na yung parang naawa sa husband sa akin kasi pag gusto kong lumabas, parang pinipili ko lang yung mga tindahan na napapasukan ko kasi hindi lahat tumatanggap ka nga ng cash. So sabi niya nalantayin mo na lang yun nga yung ID ko para makapag-open ng account. Yun nga, na-openan na ako ng account last week, and then after 1 week after 1 week, yun nga, today natanggap ko na yung aking ATM. Ayan, natanggap ko na yung ATM ko. Tuwang-tuwa ako kasi hindi ko alam kung ano yun. Nung nahawakan ko, sabi ko, hala, bakit may matigas sa loob? So parang kinapa ko, parang sabi ko, parang card. Tapos ano kaya to? Tapos binuksan, sabi na husband, buksan mo na kasi nakapangalan naman sa'yo. And then, nung binuksan ko yun, ala, sobrang tuwa ako. Kasi sabi ni husband, siya yung unang nakakita yung sa may logo. Sabi niya, that is, yung galing sa bangko. Ayan, so galing sa bangko. And then tuwang-tuwa ako. So may card ka na. Sabi niya, congratulations. So tuwang-tuwa sa husband. Mas alalo ako, tuwang-tuwa na. Kasi nga, pwede na akong pumasok sa mga tindahan na yun nga, pwede na akong pumasok sa mga tindahan na cashless guys, na hindi na kailangan ng cash, yung ATM na lang. So yun, nung pagkatanggap ko ng aking ATM, so binigyan agad ako ni asawa ng pera. Nag-transfer agad siya ng pera doon sa ATM. Pero hindi ko alam na nag-transfer pala siya kasi hindi naman ako nanghihingi guys. Hindi naman ako nanghihingi sa asawa ko kasi may pera pa naman ako. Tapos yun, nag-transfer pala agad siya doon ng pera. Tapos sabi niya sa akin kanina, you have money. Sabi ko, anong money? Tapos sabi niya, you have money in your account. Sabi ko, paano ko nagkapera doon? Ika-receive ko pala yung ATM ko. Sabi niya, no, I gave you money. Tapos yun nga, sabi ko sa kanya talaga. Tapos yun nga, nung chinek ko yung account ko kanina sa kasi dinownload ko din yung application. Nung doon kami sa bangko, yung babae doon, yung babae doon sa sa bangko. Tara, maglakad na tayo. Yung babae doon sa bangko, guys. Sinabi niya ako, i-download mo yung 3 application yun, guys. 3 application yung pina-download niya sa akin na related sa bangko. Tapos, yun nga, nung chinek ko kanina, yung sa application na pina-download sa akin, sabi niya, you have to check. Tapos nung chinek ko, sabi ko, may pera na nga. Kabait talaga na husband. May pera na nga, kaya tuwang-tuwa ako guys, kasi akala ko, parang biro-biro lang niya. Yun nga, linagyan niya agad ng pera yung aking ATM. So, sabi ko, salamat naman. Pero, guys, hindi ko naman gagastusin yun kasi, for the emergency ko lang yun. Tipid-tipid ba? Hindi ko naman gagastusin yun. So, ayan, walking tayo. So, yan na guys. Pauwi na. Uwi na ako. Ginaginaw na. Ginaginaw na yung kamay ko. Maginaw na eh. Paggabi na dito. Mag-7 na. Pag na dito, autumn. Malamig na guys. Ginaginaw na ako. So, uwi na ako. Saan ba ito kasi? Ayan, sa husband. And then, ako pagdating dun. Magkakape ako para manon yung lamig ng katawan ko. Tapos kanina pala nung lumabas ako, yung kapitbahay namin may pusa. Hala, yung pusa. Sinundan pa naman ako hanggang sa kalsada. Tapos yun, inaano ko siyang bumalik. Ayaw niya bumalik. Talagang sinundan talaga ako dito sa main highway guys. Sabi ko, bahala ka. Bakit ka sumunod sa akin? Sumunod talaga. Siguro nagugutom yun kasi siya eh. Yung meow siya ng meow. Hiyak siya ng umiiyak. Nagutom siguro yun. Kaya sabi ko, hala, itong pusa. Sabi ko, nagutom yata. Kaya yun, siya. Tag nito. Sunod ng sunod. Nagkala siguro niya, bibigyan ko ng pagkain. Yan, lapit na ako sa bahay guys.
Pasok na tayo kasi maginaw na. Giniginaw na talaga ako. Ginaw na. Bilis-bilis na. Doon si husband. Naglalaro siguro yun ng iniwan ko. Sabi niya maglaro ako. Sabi ko sige maglaro ka. Ayun mga ibon. Ingay mga ibon. Ayan. Sarap maglakad.